And sa mga comments nga ako ang gibasa, nagpulo jud kog basa guys. Siya, healing is a process. Ang taong nasakitan, mapanakit pud na siya. So naay cycle ang hurt. Dili siya maputol hangtod walay forgiveness, walay acceptance. Hello guys, this is Rosie. And today, first time na ako mag-share sa ako ang opinion, no? About this story of a man nga na-stroke, na-hospital, and walay anak or walay family nga nag-take care sa iyahan, no? So, this happened last Saturday na ay nag-post and kapila siya nagbalik-balik sa ako ang news feed. And dili kayo ko interested pagka nagong mga something nga nasa hospital or mga makahilakta or something nga touch sa ako ang emotion. So, dili kayo na ako na siya ginabasa or ginatanaw. Pero, katong murag kapila namang gyud so ako siyang gitanaw na gyud o gibasa. So, ang nag-post ani siya nga I don't know kung original siya nga nag-post ha or nag-repost lang pud ba siya. So, ako alang pong gi-grab sa iya ang photo kasi dito sa photo man good, nag-comment ang anak. So sa original post is nangayog tabang ang nag-post in regards kay tatay kung kinsay nakaila sa iyaha, kay na-stroke siya, o 4 days na siya nga wala nagkaon, no? And nag-comment ang anak nga the story is about dysfunctional family. Kumbaga, ang tatay gibiyaan nila ang iyahang pamilya, ang iyang first family para nag-create og another family, so gibiyaan ng mga bata nagtubo sa kalisod, kapait, kapitos, pagsulay. Tanan na siguro no nga kanang pwedeng mahiuguman sa isa ka anak nga walay amahan, no. Gi-comment dito sa iyahang anak, which is another ni og daghan kaayong mga komentaryo na ay nag-sympathize kay tatay, na apoy nag-sympathize sa anak. Okay? So, ako siyang gi-share and ako siyang gi-captionan lang kasi it was Sunday, so Domingo sa pagkabanhaw. So, gi-share lang na ako siya with the caption, simple caption i-share lang na ako ni kay Sunday man. Okay? So, as a reminder, kasi ako, di ba, I'm also a parent and I also came from a dysfunctional family. So, as a reminder to all parents out there na magtanong og maayo sa atong mga anak. Kay lisod kaayo mag-heal in taon sa childhood trauma. As in, dili jud lalim. So, maulong na siya ako ang gi-caption, ana nga post. So, okay, mo ni siya. And the next day, when pagmata na ko, ni-gather siya og 4.7 shares. And daghan kay nga comments sa isa ka picture na ay 100 plus comments sa Pikas, almost 1,000 comments na. Then ang post alone na siya sa 700 plus comments with different kinds of opinions, different kinds of, ang uban nag-share sa ilahang mga experience, uban nag-share po sa ilahang side, no? And some of it is kanang murag na ay mga actually na agad mga nag-away, no? Dili siguro nag-away, nagka-debate tungod kay ang uban is gusto nila pasayloan na lang na imong amahan. Kasi bisag unsaon wala ka sa kalibutan kung wala ang imong amahan. Napoy uban maingon nga dili i-invalidate ang feelings, no? Sa anak nga gipasagdan sa amahan. So kani siya isa ko disclaimer lang. These are all personal opinions, no? Dili ta maghawd-hawd diri kay di man ta hawod, and personal experience lang pod ni nako, and ang mga nagko diri is na mga personal opinions and personal experience lang pod nila. Okay? So nagpili ko mga pipila ka mga komentaryo nga ako ang nauyunan. Daw daghan kay gusto nga basahon, pero basi sa sobra kadaghan dili ta mahuman. So naalang ko yung mga pilion, dili na ako sila hinganlan ha. Ang una din kanisi dili walay pangalan. Alright, so ang iyaha is ang akong opinion anisa Cebuano siguro ni siya. So, ang akong opinion anisa, why not ang amahan mangayog pasaylo sa mga anak ug mangayog kapasayloan sa Ginoo. Dili kay pugso nato ang anak nga maoy mo pasaylo sa amahan nga nag-abuso, nagpabaya ug irresponsable. Ang giagian sa anak dili lalim, unya gusto dayon nato nga human nila makita ang picture sa Facebook nga mapasaylo na dayon sa anak. Dili overnight ang pagpasaylo.
labi na kung years and years ang kapait nga naagian nila. Okay? So naa siya point, no, grabe. Kasi syempre naman, porque ba nakita na ay luoy, sige pasaylo na. Dili ba na siya ingon ana no kadali naagi na siya process, no. Okay, naapoy isa diri ang nag-comment ana siya. Mauna ang uban tao moingon nga daotan ka nga anak, wala kay respeto, bastos ug uban pa. Moingon gyud ko ug ayaw mo pag-judge kay wala ta kabalo o giunsa pod siya. Giunsa pod na siya atong gamay pa siya. Kay ang palangga sa ginikanan kung palangga sa ginikanan ng anak, pagtigulang anak palanggaon pod ang mga ginikanan. Og di ka palangga sa imong mga anak, ngano kaha? Time heals. So take note of the word time heals. Mabalaan nato na karon kung tinuod ba gyud ni makaayo ning panahon. Napoy isa nga naghatag sa iyahang opinion, ana siya dili sad ta maka-blame sa anak ug naanay ug maunay iyahang gibati. Valid man na ang feelings sa iya sad. Forgiveness takes time. Yes. Dili na diha dayon makapasaylo ta. Sa kasakit sa iyang nahiaguman sa iyang papa, kinsa may mayong tao nga maghandom in taon og amahan nga nabgibiyaan man gani sila. Tao rasad siya, di na siya robot. Hopefully lang dili maulahi ang tanan nila para mag-reconcile sila. Sa mga ginikanan karon nga generation, may this serve as a lesson sa uban na dili ta forever carefree. Puhon maningil jud ni atong lawas. Okay, napa siya yung mga tips, no? Tinuod man pod kay ngano gyud gulong ng palad, bilog ang mundo. Iikot at iikot, no, ang buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, darating ang panahon. Right now malakas ka, but someday somehow magiging weak yung ating physical body, alright? And naapoy isa diri ani hatag sa iyahang komentaryo, sa iyang opinion. Kung unsay imong itanom, mao pud na ang imong anihon. Dili pud lalim ang bation sa isa ka anak nga giabandonar. Takos hunahunaon sa mga ginikanan nga sila ang muumol sa ilang anak kung gugma pa ang iyang gipakita niya sa iyang mga anak aw dili unta siya maingon anak karon. Ikaduha, unsa man in taon ikatabang sa iyang anak nga nagkalisod man. Mapasaylo pa na sa anak pero og naglisod pud in taon wala gyud. Agwanta na lang tatay. Wala kay angay hilakan, kay human naman pud kag enjoy. Actually ang comment sa anak, no, gustuhan man niyang mutabang pero naglisod pud siya kay napud siya mga anak. And murag ingon ana ba dili pud siya kaatiman sa iyahang papa kay nanginabuhi pud siya para sa iyahang mga anak. Okay? Napoy isa ka naghatag sa iyang opinion. Ano siya diri? Bitaw oy, kita nga wala pa kaagig makaingon taysa nabulol ko. Bitaw oy, kita nga wala pa kaagi makaingon ra ta nga amahan Japo na nimo. Inana ang mga Bisaya, inana ang amahan Japo na nimo, bisag bali-balihon pang kalibutan. Pero the childhood trauma that na-cause niya sa iyang anak, murag lisod gyud siguro pa sa iluon. Okay? Wala ta sa lugar musulti og inana sa iyang anak. Laki ra kaayo ta dili inana ato ang amahan. Lesson learned. Lesson learned na sa tanang babayi ug lalaki nga dili magpasagad. Dapat magbuhat jud og maayo sa kalibutan. Kay maabot ang panahon magkinahanglan ra jud tag tabang, which is true. Okay? So dili gyud sa tanang panahon imo ug dili sa tanang panahon ako
dili sa tanang panahon ila. So it speaks more about being kind to everyone. Okay? So naapoy isa diri nako kapinili nga comment kay ganahan pud ko sa iyahang comment kay ka-relate much pud sok. Okay? Ana siya diri never ever use the parent card. Mga anak kabalo mo pasaylo pero di jud ninyo mabasol kung dili sab sila makalimot. Lain-lain og kaagi. Valid ilhang gibati sa ilahang amahan. Nasakitan sila, nasuko, nahiubos ug nawad-an silang bili sa ilang amahan. Dili na unta i-justify ang desisyon sa anak, total wala man sa kasud-ong ang amahan adtong panahon nga iyang mga duga ang naglisod. Dili magpaka-ipokrita because you were never in their shoes. Get well na lang tay. I hope you continue to live in repentance. Okay? I like the comment niya kasi sabi niya is never ever use the parent card. Kasi usahay man gyud no kanang linya gud nga bisag unsaon ninyo ginikanan ninyo na usahay maabuso man gud pud siya nya nga kanang murag okay ra dili mo buhat og maayo sa anak kay total ginikanan man ta wala sila mahimo kay ginikanan ta so, dili po na siya maayo ha. Okay? And pero diri ingon siya nga get well na lang tay and I hope you continue to live in repentance. Nganong naay word nga repentance ambot lang o pareho miog ka ng feelings about ani ha pero sa ako amang God is ang sorry naagid na siya kauban. Ang pagpangayog pasaylo ubanan jud na siya og paghinulsol. Kay karong panahon na no diri sa atua ang sorry ug I love you pareho na lang ipanglabay. No, wala na sila gitagaan og saktong bili. Pero diha nimo makita sa effort, sa repentance, sa pagtinuod nga paghinulsol, no, sa actions. So, I hope lang nga naay mga actions nga nahitabo pod. Okay? And next nato nga kanang basahon nga nagkanahatag sa iyahang personal opinion nga giganahan pug ko kay naghilak man gud siya ana siya nga while nagsulat ko ani akong comment nagtulo jud akong luha. So ato ang basahon kung nganong nakatulo ang iyang luha. Ana siya, can't blame this person ngano ing ani iyang gibati. Same jud mig kaagi. People will always say bisag unsaon ginikaanan gihapon na nimo siya. Wala ka na tawo sa kalibutan kung wala sila. Like, did we ask for it? Siya na'y nagsulti sa kung gustong isulti ha. Nagpakiluoy ba mi nga ipanganak mi nila? It's their responsibility. Nganong murag sala panamo nga ila ming gipanganak? Unya ing anira ang ihatag nila nga kaugmaon sa amo? Biyaan rami? What an irresponsible parents. Kung kahibaw pa mi nga ing ani mahitabo namo, di jud mi gusto nga ipanganak mi. Sayon ra kaayo mo judge ang tao. Porque they're not in your shoes or they're not in our shoes. Wala jud moing ana nga anak kung maayo ang pagpadako sa ginikanan. True. Tuga-tuga mo panganak, unya biyaan rin niyo. Ayaw unta mo one-sided. Their feelings are both valid. Don't blame the victim kay wala mo katong time nga nag-suffer sila tungod sa kapabayaan sa ilahang ginikanan. It's not always the children's fault. Please widen your understanding. So diha nato makita ang kanang dili na to pwede ingnon nga kung kinsa tong gahi og kasing-kasing sa tong wala nakapasaylo kinsa tong naipagdumot as mao nay sad actually dili gid siya valid gid ang feelings nga kanang i-endure pud gud nila ng inana nga gibati kay sakit pud baya laliman uroy mo diha og kanang biyaan mo di ba pasagdan mo lasamot nagpasipad-an mo di ba okay so murag kanina ba dapat next ko nga basahon ha. Ngun siya diri do not judge and you will not be judged.
Yes, kasi sa comment man gud daghan kay daghang nag-judge kay tatay, daghang nag-judge kay ate or sa iyang anak. So ningon siya diri, do not judge and you will not be judged. Kay kinsa man gud ta para mo judge in town, oy. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. So naghatag po siya piece of advice. Pasaylua siya gumikan kay aduna na usab kay anak. Bahalag sakit ug dili lalim inyong nahiaguman sa kaniadto. Bulahan, gantihan ug paboran unya sa Ginoo ang mapainubsanon. Si kinsa mang mapagmataas ipaubos ug si kinsa mang magpaubos ipataas. Tabangan unya ka sa Ginoo tungod sa imong pagbuhat og maayo bisan og dili maayo ang gibuhat niya kaniadto. Ang tao pagahukman pinasubay sa iyang binuhatan. Ang Ginoo man ang great provider nato, busa bisan og ipakita lang ninyo nga napasaylo na siya before siya mahanaw dinhi sa kalibutan. Actually, based dito sa mga comments sa anak, nakapasaylo naman siya. Nakapasaylo na siya, pero wala lang yun siya ikatabang financially o dili siya makaatiman sa hospital tungod kay naapod siya mga anak nga giatiman. Okay? So ato lang ang klaro na kay basig nagtuo mo nga kanang tig-a jud kasing-kasing o tig-a jud balatian ang anak dili baya nakapasaylo siya, no? Naisa diri pa ni comment ana siya. Dili ninyo ma-blame o madiktahan ang ilahang kasubo o kasakit na naagian. Kinsa mo para mo judge sa ilahang kahimtang? Pasalamat mo kay dili kamo ang naabandona. Maong dali ra kaayo sa inyo ha makaistorya. Wala mo sa ilang sapatos karon. Kapila na ako kabasag sapatos ba? Gi-English lang o gi-Bisaya. Shoes, sapatos. Pero yeah, it's true kung wala ta sa ilahang sapatos karon, maong dili ta makadikta og unsa ilahang na feel karon. Okay? So, oo, naat nataan ang amahan jud sila bisan unsaon nato og baliktad ang kalibutan. Pero dili tanang ginikanan sakto, dili tanang ginikanan kabalo magpaubos og kabalo magmahalog anak. Naiuban kaya ra gani ilabay o ibasura ang sariling anak o di kaya patyon ang sariling anak. Maong ayaw mo pagpakahipokrito kay wala mo nasayod sa ilahang kapait o kalisod. Tinuod jud na siya. Okay? Ganahan po ko sa iyang comment kay diretso na tambag ba? No. Ay sa diri ana siya, ayaw ninyo i-invalidate ang feeling sa anak kay dili kamo ang naa sa ilang kahimtang. Maoning giingon nga you reap what you sow. Yeah. This is the reason most people dili na lang sila mo share sa ilang feelings kay i-invalidate dayon sila kanang moingon dayon pag mingon dayon ba nga kanang okay ra na or moingon dayon nga sala man gud pud nimo. So kumbaga normal ba yan? No, dapat lang po siguro tumafeel sa anak, di ba? Kay kanang natural, gigusto ba gud niya? Nya pa antuso na dai siya, anak good. Dili na ako masumpay kay basig lahi ako masulti, okay? So napo diri comment nga ganahan gihapon ko. Ngano ganahan ko? Gusto na ko siya elaborate pero ay lang sa next time na lang. Ana siya diri. Ang anak ang biktima pero sa mata sa mga tao ang anak ang daotan. Iya. Kung ano, dili lang ko kayo i-elaborate, pero ganahan ko ani nga comment kasi this is the reason why daghang mga anak nga nahimong biktima sa ilahang mga ginikanan pero nagpakahilom na lang kay sa mata, mahimong mata sa mga tao o sa ilang kapamilya, relatives, mga kasilinganan, sila lang gyapon ng mukhang masama or daotan. Diba? So, hilom na lang. So, daghan nagasuffer ani nga mga linyahan. Okay? And yeah, this is the last one I guess. So ubay-ubay pud ako ang nabasa nga comment ba. So ingon siya diri ganahan ko ani kay I undergo with this kind of process. Okay? Siya, healing is a process and we have different paces and phases of healing. Physical pains are different from emotional pains and traumas. Ang physical pain pwede madala og tambal, tumaran og pain relievers,
mawagtang ang kasakit, pero ang emotional pain and trauma have different process of healing. It is long and it takes a lot of courage to face them. And not all have that kind of courage to do so. So, prayers na lang of healing for tatay at sa mga anak. Alright, so, grabe, daghan kitang mga nabasa nga mga iba, magkalain-laing mga komentaryo regarding ato nga post. Pero sa ako is balik ko dito sa ako ang reason nganong ako atong gi-share nga post. Okay? So ang ako ang reason lang yun is balik ta sa ako ang gi-caption sa iya ha. Ang ako ara gyud is as a reminder, is share na ako ni kay Sunday man as a reminder all parents out there na magtanom og maayo sa atong mga anak kay lisod kaayo maghil in tawon sa childhood trauma as in dili jud lalim. Ako personally makaingon jud ko ana kasi when I had my first child dili pa ko fully healed sa ako ang childhood trauma. So I also created some sort of trauma sa ako ang eldest child. And pasalamat na lang gid po ko sa grasya sa Ginoo and sa process of healing nga ako ang gi-undergo nga before pa siya naging adult nakapangayo ko og pasaylo kasi ingon ani siya ba murag na mo ubang ginikanan no nga kanang murag feeling nila dili na required ang pagpangayo og pasaylo sa anak kay total sila may naghatag og kinabuhi ana murag di man po na siya tama kay sa akong pagkahibalo Ginoo may naghatag og kinabuhi na abi toy daghang mag-asawa gusto mag-anak di man makabuo kay man tagay sa Ginoo di ba so sa ako lang pod is dili pod siguro tama nga dili ta mangayog pasaylo sa ato ang anak kung kabaluta nga nakapasakit ta sa atong anak nakaguba tag kaugmaon nakaguba ta og kinabuhi sa atong kaugalingong anak dili nato siguro himuong parent card ganahan ko ato yung parent card no nga kay ginikanan kay mao'y naghatag og kinabuhi so dili man siguro na enough nga ay ako naghatag sa imo og kinabuhi pwede ta kang panamas-tamasan pwede ta kang biyaan pwede ta kang talikdan kay ako naghatag sa imo og kinabuhi murag dili siya maayo besh no feeling lang gud nako pero tinuod yun na siya sa ako nang side ako nang opinion ha and ang dysfunctional family man good kaysa nakita na dili na ni siya about sa post kundi about na ni sa mga comments nga ako ang nabasa nganong nagkaroon ko og courage to speak up and to create this video is to show the people no or to speak up for myself and for the next generation that I have bahala na mo sa inyong generation sa ako lang kong generation kay ang ako ang kayang bag-ohon ako arag yung self og ang next generation no so sa among good family naapod mi dysfunction so naapod mi dysfunctional family gikan ko sa broken family akong husband gikan pud sa broken family before nako na met ako ang husband karon I've been struggling with different kind of dysfunctional relationship kasi gikan kas dysfunctional family natural dysfunctional pug ka murag di man pud siguro mamunga og kuano ana go na siya and ang dysfunctional family namo naka-create ako og daghan king issues no ang nakoy anger issues no uncontrollable anger usahay pag musuko ko lami kay kaog tao ana ba murag lami ang suko jud no pasalamat na lang ko kay nagkaanak ko kay dito ko naka-learn to control myself kay murag dili man tama makita sa akong mga anak inana ako ang batasan ako ang issues so nag-learn ko kanang inana god nga makamatngon ka or maka-realize ka of something nga mali nga gusto nimong itama it's God's way of realigning you ana so mao to siya sa kuha napug ko'y trust issues no tungod sa dysfunctional family napug ko'y trust issues pero syempre kanang over time gi-process man mi sa Ginoo naman po ako ang sariling pinagdadaanan sa buhay for the longest time na sa una kong hisgutan muhila ko pero karon kay happy na ko happy because nakatabang siya sa ako
sa ko ang personality karon sa ko ang life, ingon gani kanang broken but beautiful. So somehow ang imong experience, ang akong experience, dili na ko ingon nga ikaw kabi pa lang ipadunggan ta ka. Somehow ang akong experience nga nakapa-broken sa ako nga nakapa wasak sa akong pagkatao, charet. Maopoy nakapanindot sa ako ang story, maopoy nakapanindot sa ako ang life, maopoy nakapahimong sa ako ang better person. So, we decided na ikat ang kanang ginatawag o generational curse na sa amo ang family. Maputol siya gikan sa ako paubos. Okay? So, muna siya nga mong continuous prayers karon. So, balikan nato tong face kaganiha kaduha jud. Actually, daghan kay naga-comment ito nga nagasulti og time heals daw every wounds, no? Time heals all wounds. Some might agree, some might not agree, pero sa ako ni personal ni dili ni inmo, ako lang ni di lang ko mo-agree anang time heals all wounds. Siguro sometimes kailangan ako og space and time para makaunahon ako og tarong, para mag self-love sa ako ba pero dili jud ko motuok nga kanang kayang ayuhon sa panahon ang mga samad. Kasi kakasulay na ba ka nga kanang nasamad ka niya, imo lang siyang gipasagdan? Naayo ba siya? Most is dili gyud ay ma-infect siya, magnana, magkugan, magworsen kasi gipasagdan siya for many years. So same goes with trauma, no? Ako ang trauma, I can say I'm healed, thanks to God. Pero tungod kay trauma siya, naa siya'y relapse or naa siya'y time nga mubalik siya. Naay time nga kanang matrigger siya. Naay time nga magkaroon kog anxiety. Naay time nga magkaroon kog depressions tungod ana nga trauma. And I need those people nga maka-surround sa ako nga kanang support team na ako nga dili ko nila i-judge at my lowest period. Kay crazy ba ta ang panahon gud nga kanang naga-moment ta, no, kanang naga-relapse ta. Crazy kay taan na ako lang di ay dili ikaw. Okay, so for me mag-heal lang gyud kung naay pagpangayo og pasaylo, paghinulusol, pagdawat kana murag diha ko mutuo nga naay healing kay sa ako ang procedure sa ako ang healing is acceptance, forgiveness, making amends. So muna siya ang ako ang process of healing. Dili ko makaingon nga I'm fully healed, but I see to it nga dili ko mahimong toxic sa ubang tao, no. Kung toxic mode gay ko ana, kulong ko sa kwarto matulog ko, kaon ko. Okay? So unsay mga lessons, unsay mga nakutlo nato kaning aning istoryaha karon. I don't know sa inyo kung sa inyo nakutlo, pero ako nadyo ko yung mga nakutlo, no. Sa story ni tatay o sa iyang anak, and sa mga comments nga ako ang gibasa, nagpulo jud kog basa, guys. Napay mga naka-hide nga mga comments, guys. Ako adjong giisa-isag basa kasi diha na ko nakita ba nga kadaghan magyud sa mga tao uy nga kanang broken people, no, katong mga anak nga kanang naay mga kasinatian nga dili maayo gikan sa ilang ginikanan. Daghan jud siya kaayo. So ang mga lessons nga kanang ako ang nakutlo personally is naagi consequence. First, okay, naagi consequence ang ato ang pagka-irresponsible. Especially sa ato ang anak. Okay? So, ako naapog ko'y consequence sa mga nabuhat po nako sa ako ang mga anak. Okay? So, same goes kay tatay, no? Naay consequence. Ang iyang pag-abandon sa iyang anak, ang pagbiyag niya sa iyang pamilya, naay consequence. Okay? So, dili man na diha dayon, dili man na munggos nga tawgi na pagkabuntag. So in God's time, no, in due time, magkaroon jud og consequence ang ato ang irresponsible. Same goes responsable ka, apo siya consequence. Ano na siya, no? So dito ta mo mabalik siya sa katong kung sa imong itanom, mao pod ang imuhang pag-aanihon. Then second is
the cycle of hurt. Ako nagatuo jud ko nga ang taong nasakitan mapanakit pud na siya. Kasi during those time nga ako is very hurt, hala ganahan kay ko manakit og mga tao, uy, ana pud ko ba? So naay cycle ang hurt, no? So dili siya maputol hangtod walay forgiveness, hangtod walay acceptance. Kung nakaduho naman ang istorya sa iring, no, gisapot ang tatay, gisipa niya ang iring kay gisungkab sa iring ang bahaw. Unya kay gisungkab sa iring ang bahaw, gisipa niya, napaakan siya. Ano, tapos baklay siya sa gawas. So nagka-domino effect, tanang nasugatan niya malas or kumbaga abot siya sa trabaho, kanang toxic siya. So cycle of hurt ingon ana. Napo na siya ginatawag og generational pain, generational hurt na kasakit sa ginik sa lolo, sa lula, sa ginikanan na pasa sa anak. Okay? So kami napadako mi sa mga ginikanan nga murag puro singka, puro kusi, bunal, ana ba kay mao man pod ang pagpadako sa ilaha, di ba? O wala may mahimo ana. Pero katunang naabot na pod sa ko ang time, oy, may ka. Nisulti aki po ko ana, nangulata po ko anak. Sorry nak. Love you. So, naagi pod ko ana, no naay sa cycle ang hurt mo gimana-mana ba. Pero katunang time nga nakasabot na ko og tarong, so gi-stop na ko siya kasi it will cost another generational hurt sa ako ang mga children. So, kung pwede po nga disiplinahon nga kanang maayo lang gud nga pagkaistorya, dili lang gud po nato pasakitan. Pwede ra kaayo, no, kay nabuhat man sa uban, so pwede ra gyud nato mabuhat and nabuhat ra gyud pud nako siya ana. And of course kanagong isa ka lesson pa, ang third lesson is ang kaning forgiveness and compassion. Actually magkatawa ka kasi ingon ani siya dili ayo ha ay mo katawa pod. Kanang siya, kanang pugson ka og pasayloan na lang na. Pasayloan na lang na struggle pod ba na kanang pugson ka pagpasaylo sa tao nga dili pa ka ready. Dili ba pwede nga papangayo sa nagpasaylo bi? So pero honestly, forgiveness and compassion is our ticket to a peaceful life. Muna ako ang ticket sa peaceful life. Kung wala ako nakapasaylo o dili ko compassionate, siguro masukanon gihapon ang ako ang kasing-kasing karon. Siguro madumtanon gihapon ko. Siguro mamikilay kay ko ba na ba? But yeah, dili po na ito na ikasugo sa uban nga pasaylua kay di na to siya ikasugo kasi ang tanan adunay kanya-kanyang oras. Okay? So lahi ang akong oras sa pagpasaylo, sa pagdawat, sa pagiging compassionate, lahi pud ang inyuha, lahi pud kay ate no sa iyang anak o kay kuya. Okay? So lahi taog time. So ato lang iampo nga kanang magkaroon og time ang tanan nga ma-process, maabot diha ang process para sa ilahang total healing. Okay? Pero not because nga nakapasaylo na ka o di na ka mag-set og boundary, no? So sa ako is I set boundary after forgiving people for those after forgiving who have hurt me. I set boundary. Kasi dili pa man jud ko totally healed. Okay? Nagpasaylo lang ko for my peace, for my freedom, para pag-ano ng ako ang mga burdens sa akong heart. Okay? Pero it will take a lot of time to process the healing. Continuous din na siya. And another lesson is, number 4 na lesson is the burden of caregiving. Kasi whether we like it or not, inigabot sa panahon gyud pag ang ato ang ginikanan, magkaedad na sila, manginahanglan na sila sa ato ang tabang, ato gyud ang obligasyon isip anak. Sakit man pamalandungon nga naay mga ginikanan no nga wala sila nakaambag sa kinabuhi sa ilahang mga anak. Kani ako ani ha dili ninyo. Pero kung atong hunahunaon, kani ako lang ning this is how I think. Makapakaon man gani ko og iring og iro nga dili nako igunsa nanguagi lang or mga luoy makahatag mga kog limos
sa mga manglimos, no? How much more kung dili man ako siya maisip nga, or kung dili man nako kaya siyang tabangan isip ginikanan, tabangan nako siya isig katao. Ako ana ha, dili na inyo. Basta ako ana siya. Okay. And of course, isa sa lesson, last lesson siguro, ani nga story is ang kanang judgment and empathy. Okay? So, kanya ka perception ang tao sa mga comments, no? And even kita sa tong personal life, and na yung mga tao nga moingon ka, gahi ba nimo kasing-kasing, tig-a na kay ka. Sana gipagahi na, gipabantok na ang imuhang kasing-kasing, no? Pero honestly, ang ato ra gimabuhat para sa tong isig ka tawo, no? Instead of mag-comment tag mga di maayo o magbuot-buot ta sa ilang kinabuhi, iampo na lang nato. Ana ra gyud? Iampo na lang nato nga tabangan sila sa Ginoo nga ma-process ang ilahang mga burdens. Ma-process sila into healing kasi wala gyud laing gaan sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kasing-kasing kundili ang pagpasaylo. Whether the person is worthy or not worthy, maura gyud ako maingon nga wala gyud laing makapagaan sa ato ang kinabuhi kundili ang pagpasaylo. Kaya nga naman, maumay giingon sa una pa, sa atong mga katigulangan, sa Biblia, and personally, maupod siya ako ang na-experience. Kasi ang tao nga nagpuyo sa iyahang pagdumot, toxic kaayo. Yeah, ana lang siya. Okay? So, I think I'm done. Naaba mo yung mga nakatunan sa ato ang mga discuss karong gabi una. I hope, guys, kanang disclaimer lang to ako, ha. Ako alang tong opinion, and sa mga nag-comment, ilaha lang po tong opinion. So, ayaw lang nato sila i-judge, ayaw lang po nato sila i-bash. So, kung naa kay ikatabang, itabang, nga walay daghang kitib-kitib sa simud, tabang lang. Tabang lang. Not because musikat ka mong tabang, but because anak ka sa Ginoo. Okay? Daghang salamat! Once again, this is Rosie. Salamat kayo guys sa inyong pagtanaw.